Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, mga batang edad 2 taon pababa, inaabisuhang pabakunahan laban sa tigdas kasunod ng pagtaas ng kaso nito. Rollback sa produktong petrolyo aarangkadang muli ngayong Martes. Senator Marcos iimbestigahan ang pag-aresto ng ICC kay former President Rodrigo Duterte sa isang Senate hearing. Mga kahina-hinalang pangalang nakatanggap ng confidential funds ng OVP isiniwalat. PDIC itinaas sa 1 million pesos deposit insurance coverage ngayong buwan ng Marso. PSC kinilala ang mga kababaihan sa larangan ng palakasan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Inaabisuhan ng Department of Health o DOH ang publiko na pabakunahan ng mga batang edad 2 taon pababa laban sa measles, rubella o tigdas kasunod ng pagtaas ng kaso sa unang 2 buwan ngayong taon. Naitala ng DOH ang kabuuang 922 kaso na may katumbas na pagtaas ng 35% mula sa naitala noong nakaraang taon. Naiulat ang pagtaas ng kaso sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Ilocos, Bicol, Western Visayas at Soc-Sargen. Sakaling hindi agarang mapagamot, maaaring humantong ang tigdas sa seryosong komplikasyon gaya ng pneumonia, impeksyon sa utak o kamatayan, lalo na sa mga batang edad 5 taon pababa. Sa parehong kagawaran, naitala ang 55 kaso ng rabies sa bansa mula unang araw ng taon hanggang unang araw ng Marso. Bumaba ito ng 39% kung ikukumpara sa 70 kasong naitala noong nakaraang taon. Sa kabila ng mababang naitalang kaso, nagpaalala naman si Health Secretary Teodoro Herbosa sa publiko na ang rabies ay nakakamatay. Hinikayat ng kalihim ang publiko na pabakunahan ng mga alagang hayop laban sa rabies. At sakali namang makagat o makalmot, hugasan ang apektadong bahagi ng sabon at running water at pumunta sa pinakamalapit na health center o animal bite and treatment center. Good news naman po sa ating mga motorista dahil sa ikatlong sunod na linggo, muli pong magkakaroon ng rollback sa presyo ng langis. Epektibo ngayong Martes ang pagbaba sa presyo ng diesel na 20 hanggang 40 sentimo kada litro. Habang 20 sentimo naman ang rollback ng gasolina kada litro. Samantalang nasa 40 hanggang 60 sentimo kada litro naman ang ibabawas ng kerosene. Samantala, sinabi ng Philippine National Police na handa nitong tulungan ng International Criminal Court na isilbi ang mga arrest warrant nito sa mga iba pang sangkot sa madugong drug war ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo, wala pa namang detalyeng hawak ang PNP. Pero aniya may template na ang PNP sa pagsisilbi ng arrest warrant sa iba pang akusado matapos ang pag-aresto kay Duterte. Matatandaang sinabi ng isang opisyal ng ICC sa Pilipinas na inuusisa ng organisasyon ang pagiging sangkot ng dalawang dating hepe ng PNP na sina Senator Bato de la Rosa at Oscar Albayalde. Para sa ulat panahon, magpapaulan ng northeast monsoon sa hilagang bahagi ng Luzon habang easterlies naman ang makakaapekto sa natitirang bahagi ng bansa. Dahil dito, pinapayuhan ang lahat na mag-ingat sa posibleng maidulot na pagbaha o landslide dahil sa katamtaman hanggang sa may kalakasan na pag-ulan. Susunod sa News Force. Pagpapanagot sa mga pumaslang sa isang Slovakian sa Boracay, ipinanawagan ng mga kongresista.
Senado kinwestiyon ang mga kontrata sa bumagsak na tulay sa Isabela. Senator Marcos iimbestigahan ang pag-aresto ng ICC kay FPRRD sa isang Senate hearing. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Nagtakda ng investigasyon sa Senado si Senator Amy Marcos na layong imbestigahan ang pagkakaaresto ng International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa senador, ito ay para maging malinaw kung nasunod ba ang due process at naprotektahan din ang legal rights ng dating Pangulo. Isasagawa ang Senate hearing sa Huwebes, ika-22 ng Marso, kung saan imbitado ang iba't ibang law enforcement agencies ng pamahalaan kasama ang ibang mga testigo at resource persons. Samantala, sinimulan na ng Senado nitong nagdaang Biyernes ang pagdinig hinggil sa bumagsak na tulay sa Cabagan, Santa Maria, Isabela. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Dismayado at kinwestiyon ni Senate Blue Ribbon Subcommittee Chairman Alan Peter Cayetano ang mga kontrata ng Department of Public Works and Highways o DPWH hinggil sa mga isinagawang retrofitting noong taong 2023 at 2024 sa bumagsak na tulay sa Cabagan, Santa Maria, Isabela. Ito ay matapos ang naging presentasyon ng DPWH sa pagdinig ng Senado nitong Biyernes hinggil sa tulay na nag-collapse na wala pang isang buwan mula nang ito ay buksan. Layon ng naturang diskusyon na suriin ang mga pamamaraan ng DPWH mula sa pagpaplano hanggang sa pagbuo ng naturang tulay upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at panagutin ang mga pabayan na kontratista. Sa pagdinig, isiniwalat ni Public Works and Highways Undersecretary ng Region 2 na si Eugenio Pipoy Jr. na kanilang nadiskubre taong 2018 na may mga bitak sa isang bahagi ng naturang tulay sa Isabela. At taong 2023, nasimula ng retrofitting sa tulay na ginastusan ng 275 million pesos. Dagdag pa sa kanyang presentasyon ay ang muling pagsasagawa ng retrofitting sa sumunod na taon na nagkakahalaga naman ng 115 million pesos na kapwa hinugot rin mula sa pondo ng DPWH. Tama Opo. na kumuha kayo ng third party. Opo. Tama na pina-retrofit nyo. Opo. Pero nag-stop kayo doon. Bigla nyo chinarge sa gobyerno yung retrofit. Hindi nyo dinetermine sino may kasalanan ng cracks na yon at yung defect doon sa span na yon. Siguro, So you did not protect the... I'm not talking about you, sir. I'm talking about the DPWH. Whoever did that did not protect the DPWH and the Republic of the Philippines, the taxpayer. At dahil sa mga kontratang ito sa pag-retrofit, dumoble ang gastos mula sa orihinal na gastos ng proyekto. Samantala, patuloy na nag-init ang diskusyon ng aminin ni Yusek Pipo na ocular inspection lamang ang kanilang isinagawa matapos ang insidente. Yusek, hindi ba napaka-basic nun? Na after bumaksak, i-preserve, i-coring nyo na kung kailangan nyo i-x-ray para makita nyo yung bakal at Nandun pa naman, Your Honor. We're Yeah, still but doing that. kailan natin gag? It's 2 weeks Yeah. na eh. So, hindi urgent to sa DPWH. Paggigiit ni Cayetano na ang agarang investigasyon ay isang basic at pangunahing aksyon lamang kung saan tila wala umanong importansya sa kagawaran ang insidente. Bunso din ito, patuloy anya ang mga haka-haka sa kung ano ba ang tunay na nangyari dahil hindi pa rin tukoy ang tunay na dahilan kung ito ba ay dahil sa disenyo, sa kontraktor o sa posibilidad na overload na karga ng truck. Bukod kay Cayetano, isa rin sa mga nagbigay ng saloobin si Senator Ramon Bong Revilla Jr. sa pagdinig kung saan pagbibigay diin niya na dapat na may managot sa nangyari at ang kaganapang ito ay lubos anya na nakakaalarma. Mahalaga rin anya na isaalang-alang ang structural integrity
para sa maganda at maayos na kalidad ng mga infrastruktura para sa publiko. Sa kasalukuyan, bumubuo na ng komite ang DPWH para imbestigahan ang totoong nangyari sa pagbagsak ng tulay. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. May mga panibago namang pangalang lumutang na umano'y nakatanggap ng confidential funds. Kahina-hinala umano ang mga ito dahil puro pagkain ang kahalintulad nito. Para sa detalye, narito si Francis Riodique. Lumutang ang ilan pang mga pangalan na tumatanggap umano ng confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Isiniwalat ni House Deputy Majority Leader Francisco Paulo Ortega V ang dagdag sa mga umano'y kahina-hinalang mga pangalan. Tulad kasi ng naging kontrobersyal na pangalang Mary Ann Piatos at iba pa, binunyag ng kongresista na kasama sa listahan ng natanggap ng naturang pondo ay ang pangalang J. Camote at Miggy Mango. Kasama rin sa listahan sina Dodong Alcala, Dodong Bima, Dodong Bunal, Dodong Darong at Dodong Barok. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, walang record ang mga nabanggit na pangalan, maging ito'y kapanganakan, kasal o kamatayan. Naniniwala si Ortega na mas mapapalakas nito ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Matatandaang itinanggi ni VP Sara ang naturang mga aligasyon. Aniya may tuturing lamang itong political persecution ng Kongreso laban sa kanya. Kasama ang isyong ito na paggamit ng confidential funds sa mga grounds na kinahaharap na impeachment complaint ni VP Sara. Francis Riodique, nag-uula para sa Golden Nation Network. Sa ibang balita, ipinanawagan ng isang kongresista ang agarang pagresolba ng Philippine National Police sa pagkakapatay ng turistang Slovakian sa Boracay Island. Ayon kay Quezon City 4th District Representative Marvin Rillo, issue sa law enforcement ang pagkakadiskubre ng pagkamatay ng naturang turista. Kaya naman ang agarang pag-aresto at pagpapanagot sa mga salarin ay posibleng maiwasan ang naturang mga insidente. March 12 nang matuklasan ng bangkay ng turistang Slovakia na si Michaela Mikova sa isang abandonadong chapel sa Boracay. Susunod sa News Force. BOC nasamsam ang 1.2 bilyong pisong halaga ng peking vape sa Malabon. PDIC itinaas sa 1 million pesos deposit insurance coverage ngayong buwan ng Marso. PSC kinilala ang mga kababaihan sa larangan ng palakasan. Manatiling nakatutok para sa higit pa mga balita sa pagbabalik ng News Force. Arestado ang mga dayuhang nagpapatakbo ng iligal na pogo sa Pasay City sa ikinasang joint operation ng BI at NBI nitong kamakailan. Narito ang ulat ni Princess Castro. 49 na dayuhang sangkot sa iligal na operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator sa Pogo ang natimbog sa magkatuwang na operasyon ng Bureau of Immigration o BI at National Bureau of Investigation o NBI sa Macapagal Avenue, Pasay City nitong kamakailan. Ito ay matapos magsagawa ng joint verification efforts ang BPI sa NBI kung saan nakatanggap ng impormasyon ang BI na nagtatrabaho ang mga naarestong dayuhan sa isang fraudulent online scam hub na ginagamit ang naturang kumpanya
bilang front ng cyber-enabled fraud sa pamamagitan ng iba't ibang digital platform na target ang mga biktima sa loob at labas ng Pilipinas. Bukod dito, napag-alaman din na walang tamang visa ang mga inarestong dayuhan at 2 sa kanila ang may derogatory records, kabilang ang isang 29 anyos na Bangladeshi na nasa watchlist order bunsod ng illegal recruitment at isang 25 anyos na Pakistani na nasa alert list order naman dahil sa hinihinalang financial fraud. Kaugnay nito ay sasailalim na sa deportation proceedings at blacklisting ang mga nahuling dayuhan. Lubos namang ikinagalak ni Immigration Commissioner Joel Anthony Viado ang naturang operasyon, kung saan ito ay bahagi ng mas minaigting na kampanya ng pamahalaan laban sa iligal na pogo at cybercrime na nakaangkla sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandaan na inumpisahang ipagbawal ng Administrasyong Marcos ang operasyon ng pogo sa bansa matapos ang kanyang naging State of the Nation address noong nagdaang taon. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa patuloy naman na kampanya laban sa smuggling, sinalakay ng Bureau of Customs o BOC ang ilang bodega sa Malabon at nakumpiska ang iba't ibang iligal na produkto na tinatayang nagkakahalaga ng 1.2 billion pesos. Kabilang sa mga natagpuang kontrabando ang pekeng produkto, disposable vapes na walang BIR tax stamps at DTI import commodity clearance stickers at iba pang hindi rehistradong kalakal. Ayon kay Customs Commissioner Bienvenido Rubio, patuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng batas upang protektahan ang mga mamimili, lehitimong negosyo at kita ng gobyerno laban sa smuggling at pamimeke. Samantala, mas mataas na seguridad sa ipon ipinatupad na ng PDIC. Tunghayan ang ulat mula kay Jade Buhoy. Simula ika-15 ng Marso ay tinaas na ng Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC ang minimum deposit insurance coverage o MDIC sa 1 milyong piso bawat depositor. Ayon naman kay PDIC President at CEO Roberto Tan, ang bagong insurance coverage ay ipapatupad lamang sa mga bangkong ipinasara simula sa nasabing petsa. Nilinaw rin niya na ang coverage ay per depositor at hindi per account, kaya pagsasamahin ang lahat ng deposito ng isang tao sa parehong bangko. Samantala, ang bagong limitasyon ay sumasaklaw sa lahat ng deposito sa mga bangkong may lisensya mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, kabilang ang savings, time, demand at foreign currency deposits. Samantala, hindi naman saklaw ng insurance increase ang mga kooperatiba at non-stock savings at loan associations. Paglilinaw naman ni PDIC Vice President Jose Villaret Jr., matagal nang pinag-aaralan ang mataas na MDIC dahil bumaba ang tunay na halaga ng 500,000 pesos mula itakda ito noong 2009. Ang nasabing pagbabago sa PDIC chartered noong 2022 ang nagbigay daan upang mapabilis ang pag-aproba ng insurance increase nang hindi na kinakailangan dumaan sa Kongreso. At dahil sa pagtaas ng coverage, tinatayang 147 million account o 98.6% ng kabuuang deposito sa bansa ay magiging ganap na insured. Bunsod nito, ang kabuuang halaga ng insured deposits ay aabot sa 5.3 trillion pesos na mas mataas kaysa sa 3.73 trillion pesos na saklaw ng dating 500,000 pesos coverage. Dito tiniyak din ni Tan na may sapat na pondo ang Deposit Insurance Fund o DIF upang masuportahan ang mas mataas na insurance coverage. Habang aabot sa 236.95 billion pesos ang DIF noong Disyembre ng taong 2024 na may ratio na 5% ng tinatayang insured deposits sa 2025. Sa makatuwid, magsasagawa ang PDIC ng pagsusuri sa MDIC kada 3 taon upang matiyak na ito ay nananatiling angkop sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
FFCCCII naging bahagi upang pagbukluri ng kulturang Pilipino at Chino sa pagpapalabas ng NEJA 2 sa bansa. Narito muli ang balita ni Jade Buhoy. Ginanap kamakailan ang isang espesyal na VIP screening ng pelikulang NEJA 2 na inorganisa ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry Incorporated o FFCCCII sa Quezon City. Pinangunahan ito ni FFCCCII President Dr. Cecilio Pedro kasama ang mga piling panauhin bilang bahagi ng selebrasyon ng ika-50 anibersaryo ng ugnayan ng Pilipinas at China. Ang NEJA 2 na kinilala bilang nangungunang animated box office film sa buong mundo at pang-anim sa pinakamalaking pelikula sa kasaysayan ay patunay na lumalawak na impluwensya ng mga kwentong Asyano sa pandaigdigang industriya ng pelikula. Dala ng pelikula ang mga temang malapit sa puso ng mga Pilipino: katapangan, pamilya at pagsusumikap laban sa pagsubok na nagsisilbing inspirasyon upang yakapin ang ating sariling kultura at likhang sining. Ayon naman kay Dr. Cecilio, ang pelikulang ito ay nagsisilbing pag-asa di lamang sa industriya ng teknolohiya kundi rin sa pagbubuklod ng kulturang Asyano. Very advanced in a way that you can see the people behind the movie. At the same time, we are also promoting Philippine-China better understanding. Alam natin na China is moving very fast forward. Kailangan maintindihan natin na kailangan din natin ng China. Hopefully itong animated movie can also help us promote a better understanding between peoples, between Chinese and Filipinos. Samantala, ang makasaysayang screening na ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng sining at pelikula sa pagpapatibay ng pagkakaugnay at pagkakaibigan ng Pilipinas at bansang China. Kasama rin sa mga dumalo ay ang mga kinatawan ng FFCCCII na sina Vice President Jeffrey Nang at Frank Ko, Secretary General Dr. Fernando Gan, Board Member Wilson Lee Flores at Directors Eddie Comadquiat at Patrick Cua, bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa pagpapalakas ng ugnayan pangkultura at pangnegosyo. Ayon pa sa organisasyon, ang kanilang pagsuporta sa NEJA 2 ay isang hakbang tungo sa mas malakas na pagkilala sa Asyanong malikhaing talento sa larangan ng animation at pelikula. Habang patuloy na inilalabas ang NEJA 2 sa iba't ibang bahagi ng Asya, Europa at iba pang panig ng mundo, pinapatunayang nitong may puwang at malakas ang impluwensya ng mga kwentong Asyano sa pandaigdigang sinehan. Tiyak ngang isa itong tagumpay hindi lamang para sa China, kundi para sa buong Asya. Ang pelikulang ito ay nagpapakita kung paano maaaring magtagumpay ang ating sariling kwento sa pandaigdigang entablado. Kaya panoorin na ang NEJA 2, isang kwentong puno ng aksyon, damdamin at inspirasyon na magpapatunay na ang tapang at determinasyon ay walang kinikilalang hangganan. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ilang kababaihan na may makabuluhang kontribusyon sa tagumpay ng palakasan sa bansa ang kinilala ng Philippine Sports Commission o PSC nitong weekend sa inilunsad nitong All Women in Sports Awards sa Malate, Manila. Ito ay alinsunod sa paggunita sa pandaigdigang pagdiriwang ng Women's Month ngayong Marso. Sa pangunguna ni Paris 2024 Olympic bronze medalist Nesty Petesio at Ira Villegas na tumanggap ng Athletes of the Year citation, higit 100 awardees rin kabilang ang mga Filipina athlete, coach, nutritionist at scientist, miyembro ng media at sports executives ang kinilala ng komisyon. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, mga batang edad 2 taon pababa, inaabisuhang pabakunahan laban sa tigdas kasunod ng pagtaas ng kaso nito. Rollback sa produktong petrolyo, aarangkadang muli ngayong Martes. Senator Marcos iimbestigahan ang pag-aresto ng ICC kay former President Rodrigo Duterte sa isang Senate hearing.
Mga kahina-hinalang pangalang nakatanggap ng confidential funds ng OVP isiniwalat. PDIC itinaas sa 1 million pesos deposit insurance coverage ngayong buwan ng Marso. PSC, kinilala ang mga kababaihan sa larangan ng palakasan. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.